Nasa linya ngayon si Coach Yeng Giao at if you also remember, siya po ay isa sa mga organizers po ng Basketball Coaches Association of the Philippines. Hingi lang tayo po ng guidance sa kanya sa usapin po ng karir ng mga coaches. Dito po din hango po sa gustong mangyari ng Philippine Sports Commission na magkaroon daw po ng enactment of law regulating the coaching profession in the Philippines. Coach Yeng, maganda umaga po. Manong Ted, good morning. DJ Chacha, good morning. Salamat sa panahon. Una po sa lahat, hingi lang po kami ng inyong pong thoughts, dito lang po sa nangyaring pong trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo dyan po sa Aurora. Una, sobrang lungkot ng basketball community tsaka siguro ng buong Pilipinas dahil alam naman natin na halos ang daming basketball fans sa atin. Nakikiramay ako dun sa pamilya ni Rene Baterbonia tsaka ni Divine Adili. Nakakalungkot, na nakakadurog ng puso pag naririnig mo yung yung nanay ni Rene. Siguro moving forward, dapat lang talaga na maghanap tayo ng paraan para hindi na maulit yung mga pangyayari. Opo. Salamat po, Coach Yeng. Kaya nga po, hintayin natin ang resulta po ng sinasabing ilang pang investigasyon na gagawin para po sa usapin po ng accountability as claimed by some government agencies. Ngayon, kaya nga kami iistorbo sa inyo, Coach Yeng. Una po sa lahat, gusto na ho namin malaman, ang mga coach ho ba sa PBA ay meron pong kaukulang pong lisensyang kinukuha? Gaya po ng mga atleta, hindi ho ba may mga GAB licenses yan? Kayo ho ba sa PBA ho muna as professional coaches, meron ho ba kayong lisensya na kinukuha? Meron pa, Manong Ted. We are under the GAB, yung Games and Amusement Board. Meron po kaming lisensya, coaches, head coaches, assistant coaches. So meron pong dadaan ng mga accreditation yan, meron pong medical examinations yan. So sa pro po, well-regulated naman po yung profession namin, both the coaches and the players. Mm-hmm. Ang wala po niyan sa amateur. Mm-hmm. Yung nga po ngayon ang gusto ko po tukuyin ngayong Coach Yeng. Ano ho ang inyong kaisipan dito sa binabanggit po ni Ginoong Gregorio ng Philippine Sports Commission na if I may quote him, we will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry, mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Doon po sa mga nasa amateur po, ito UAAP, NCAA, at mga liga-liga sa barangay. Yun pong binabanggit niya na panahon na para magkaroon daw po ng batas to regulate this profession. Ano yung take doon? Personally po, I support that. Siguro po kailangan talaga natin ng ganong klaseng legislation. But at the same time, hindi lang po yan dapat sa basketball. Sa lahat po ng sport siguro kailangan yan. So yun, we will need the PSC, we will need the POC, the Philippine Olympic Committee, and we will also need the inputs of the National Sports Association, so yung mga federation po natin. Kasi nangyari po yung trahedya na yan sa basketball, but it can happen to other sports. So siguro po encompassing na yan dapat, hindi lang para sa basketball. Ginawa natin yung batas, it should apply to swimming, to track and field, to martial arts, kasi yun po mga delikadong sports din po yan. So not just for basketball. So suportado ko po yan personally. Opo. Kung sakasakali ho ba, Coach, ano po ang inyong maiaambag na kaisipan doon po sa abilidad, let's talk about basketball ho muna, kung saan po ito nga po ang inyo ho talagang, ito ho ang inyong passion. Sa basketball po, ano ba mga katangian ng coach dapat ang isang coach doon sa amateur,
sa NCAA, UAP at maging sa mga liga-liga sa interschool or maging dito po sa palarong pambansa, sa usapin po ng kanyang kaalaman doon po sa training at yung safety ng kanyang mga manlalaro during training or scrimmages. Alam niyo po sa pro, sabi ko nga po, filtered na po 'yan para maging basketball head coach kayo or even coaching staff sa pros. Ibig sabihin po niyan, medyo matagal na kayo or marami na kayong pinagdaanan Siguro po magkakaroon tayo ng accreditation process or certification process. Pagdating po niyan sa high school coaches, even po yan sa mga college coaches. Pero alam niyo po itong incidente ito nangyari sa isang team na pinamumunuan ni Coach Tab na veterano na po. Even the whole Ateneo coaching staff, kilala ko po yung iba sa kanila. Napakagagaling na rin po noon, very experienced na rin po niyan, pero nangyari pa rin po So pagdating po sa aspeto ng competency, pagdating po sa aspeto ng experience, meron na po kasing nag-accredit the SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas, they accredit coaches already. Ang FIBA po, the International Body of Basketball, they accredit coaches already. But they accredit coaches on the basis of competency and experience. Hindi po wala pong diyan wala po do sa protocol po nila, wala po yung mga ipagbabawal mo kunyari ang training sa open sea, wala pa pong ganyan. Siguro po yun po ang kailangan nating idagdag doon sa mga accreditation at doon sa mga certifications na how do you conduct a training session or a training camp outside of the gym, what are the safety precautions? Kunyari po, dapat meron kayong mga medical emergency personnel na on standby, Siguro po dapat natin ipagbawal yung nasa open sea kayo kasi kami po, ako particularly, we conduct aqua training. We conduct water training, tawag po aqua training, but in a controlled environment. Never po sa dagat, at ginagawa po yan sa swimming pool. And even sa swimming pool, it should be well supervised. Alam niyo po, pagka kumikidlat at saka kumukulog, pag nasa swimming pool kayo, you should get out of the swimming pool and go somewhere where it's covered. Kasi yung pool po, pagka kumikidlat, pwedeng tamaan kayo ng kidlat in the pool. So, those are some safety precautions that we already undertake. Pero hindi po yan nakalagay sa policy, wala pong batas na ganyan. So, I think nandun lang yung loophole na there are already accreditations in competency, certifications in experience, but wala po tayong mga ganon na safety precautions except dun po sa mga medical certifications. So, dahil may nangyayari po na merong mga heart issues yung mga ibang players na hindi natin alam, then they should, ginagawa na po yan ng mga eskwela, ginagawa na po yan ng mga teams. But there are no such things as safety precautions during training camps or out of town training sessions. Yung bang mga coaches, sir, meron bang kaukulang parang seminar training, makakakuha ka ng certification tapos yun ang i-submit doon sa accreditation body? Meron pong ganon, but some teams do not require that. You can get hired without that. But some teams might require that if you're coaching in Europe or some other places.
i-require po yun eh. Pero sa Pilipinas po, and siguro even in other Asian countries, they do not require that. So baka kailangan din nating pag-aralan na i-require natin yung mga ganun. Oo. Para lang humasiguro nga yung competence and of course integrity din po nung mga magiging coach ng koponan. Sabi nga ninyo hindi lang ito sa basketball pati nga po sa ilang mga ngayon kaya Sa lahat po ng sports. Sa lahat po ng sports. Opo, lalo na ho itong At saka mga po, siguro po, Mm. isang rin yan is to, kasama sa batas, is to require the schools or the leagues to impose itong mga safety precautions po kasi po yan eh. Actually, the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung anumang protocol. Basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Kasi kami po, nagte-training camp din kami, no? And we do it in a different style. Si Coach Tab in a different style. Some other coaches will do it in a different style. So, but you can do it in a different style but with common safety precautions. Common po yung mga safety precautions dapat. Opo. Nabanggit nga po ninyo yung kayo po ginagawa rin niyo yan para po doon sa strengthening conditioning po ng inyong mga players sa isang controlled environment. Sa usapin po nitong kapag tubig, swimming pool para controlled environment. Tanggap naman po natin coach na nga sa makabagong panahon ngayon, may cross-training na, di ba? Tama po yan. Ginagawa yan. They call it cross-training. Yes, opo. Para nga yung atleta, yung kanyang mga pangangailangan sa mga muscles niya na dapat mapaganda, mahasad, mapalakas, ginagawa ng mga trainers nila. Sa inyo ho ba, sa coach, di ba coach kayo? So, di ba meron din kayo mga conditioning coaches? Di ba? Nakikita ko yan pag nandoon sa... Go ahead, sir. Can you explain that? Yes, you have different coaches with different competencies. Meron kayong conditioning, strength and conditioning coaches. Meron po kaming mga PTs, mga physical therapist. Meron po kaming mga video coaches na film lang at video lang po iniintindi nila. So marami pong no. But in college or maybe even in high school, due to logistical limitations, baka lang po yan, head coach lang po yan or head coach and one assistant coach. So medyo may may problema po yan if the resources are not enough. Hindi po kamukha sa pros na maraming resources yung mga teams. In college, there are some schools that can afford that pero yung ibang schools po they cannot afford that. So maliit lang din po yung logistical capacities nila, no. So I don't know if that will be required in the law. So pagka po ginawa nyo ng batas yan, magkakaroon din po ng logistical requirements because that will take additional personnel and other material things. Opo, kasi nga din sa usapin po ng gastos, nung pong team. Gastos po yun, opo. Gastos, additional gastos po yun. Pero I think it's worth it kung safety naman po ang makukuha natin. Okay. Para ho din mas, kumbaga po, maunawaan, ma-absorb ng ating tagapakinig at mga manonood, yung kahalagahan nitong training sa tubig. Kasi nga po sabi ninyo, kanya-kanyang style yan pero kayo kaninyo, hindi kayo sa open waters, for obvious reasons. Yes, apo. Ba't kinakailangan gawin nyo sa basketball? Ano ba ang mga particular na muscle ang gusto ninyong i-develop dito at yung lakas po ng manlalaro? Yes, kami po particularly, we do most of that in the off-season. No? Kamukha po nung Ateneo, nung mga college teams ngayon, they are in their off-season. So, if you want to do cross-training, you do it in your off-season. And tama po yung timing nila. Off-season sila ngayon.
So nagko-cross training sila. But the benefit of aqua training is yung nagba-basketball ka po, yung muscle balance mo, iba yung mga muscle na ginagamit mo for basketball, na may mga maliliit po tayong mga muscle na kailangan nating i-train to prevent injuries, no, sa future. So water training does that, no, yung mga ibang muscle mo na hindi mo nagagamit kasi ibang set of muscle ang ginagamit mo for basketball. Pag nate-train mo yung ibang set of muscle mo, lumalakas ka overall, it prevents injuries. At the same time po yung water training for if you're already injured or if you're trying to avoid injuries, dahil may buoyancy po yung tubig no? May buoyancy. So hindi po masyadong bugbog yung katawan nyo kahit na napapagod kayo, ginagamit nyo yung muscle nyo. Pero at the same time, low impact po yan. No? Low impact. Kaya almost all teams po train in the water. But always in the pool. No? Yun nga po, I don't know if any other team that does yung aqua training in the beach or in the open sea. No? So baka po isang lang diyan is if you're doing water training or aqua training, it should be in a controlled environment. It should not be in the open sea. Yung pong mga weights na nilalagay sa ankle o kaya po may bit-bit na weights yung athlete habang siya ay nagta-traverse po ng tubig sa swimming pool, yung po kasama talaga yon sa training, no? Ano po yon? That would be a very advanced state of training. Masyado ka ng advanced to do that. No? Sa atin po, even as a pros, water training, we do not do weights. We do not put weights because in the first place, it's dangerous already if you're in the water. Siguro po in fairness naman dito sa Ateneo team, I don't think na totoo po, hindi po ata totoo na dinagyan sila ng weights. No? So, I don't think nangyari po yon or meron pong ginawa na nilagyan sila ng weight sa paa or sa kamay. Yung sinasabi ho ninyo, advance ito. Just to be accurate. Yes, sir. Yung nga din po sinasabi po ng lahat, pati ho yung pulis na rumisponde doon at ang lahat, no? Pero yung nga pong binabanggit niya na pangangailangan ng words na yan, advanced training na yan. Kasi may mga sinasabi na yung iba pong mga veteranong NBA player, ginagawa daw yan. Pero yun nga, yung po ay supervised by professionals at hindi po lahat gumagawa nun. Tama po yun, no? And maybe 10% of NBA players do that, but 90% do not do that, no? And they all train in the water, pero yung magte-train ka na may weight, konti lang po talaga. Actually, ang nakita ko lang gumawa niyan si Wemby. Nakita ko po yung video ni Wembanyama. Pero ang dami pong ang daming tao sa paligid niya just in case something happens. May sasaklolo sa kanya even in a pool. Opo. Sige po. So ito hong sinasabi po ni Ginoong Gregorio na doon sa licensing, sa lahat na po ito, no, kaninyo, hindi lang po sa basketball, yung pagkakaroon ng lisensya, certification at continuing professional development requirements, tingin niyo po talagang napapanahon na ito sa Philippine sports, no? Napapanahon na po yan. Sabi ko nga, meron na po tayong mga competency and certification licensing by FIBA, by the SBP, by other organizations, but we should put the safety component there. No, na kunyari po, if you're a basketball coach or even a basketball player, you should know how to CPR. No, you should know
Respond. apply. Opo, you should know how to apply yung mga emergency procedures, no? So aside from coaching competency, kunyari may isang nahilong player, no? Dapat po alam natin kung anong gagawin natin, or merong actually that is why you have PTs. So some teams have doctors already present. But I think it should apply to everyone. Actually, nung nasa Congress po ako, I sponsored a bill which I call the Samboy Lim Bill. No? Oo. Now, which requires any student before he or she graduates yung high school, or yung before they graduate high school, they should already be certified to know how to CPR. So, meron po tayong batas na ganun. Batas na po yun, which I don't know if it is being applied by the DepEd. Opo. Sige po. So, doon po sa mga, alam niyo ho yun, yung, kasi nga, sa barangay po, coach, maraming ganyan eh. Di ba? Yung mga barangay teams, dyan nagsisimula din po naman po ang mga kabataan lahat. Yung pong mga nandidiyan sa mga barangay, sa mga grassroots basketball particularly po, ano po yung advice doon? Kasi yung iba ho siguro dyan, ito kasi may mga sigurado may gastos yan, may bayad yan eh. Yung mga ganyang uri po ng seminar training o ano man po, ano po inyong advice para lang masiguro natin na yun nga, no, yung maiwasan po yung aksidente, hindi lang po gagaya nitong nangyari pong training dyan o naman po yun, pero yun lang simple po na pinagagawa sa mga bata sa kanila pong physical training. Opo, go ahead po, Coach. Siguro po pagdating sa barangay, I think mostly we should require the LGUs. Kunyari, meron kang inter-barangay or inter-town sa inyong lugar, there should be medical personnel present, no? Para kahit anong mangyari po, merong sasaklolo dun sa kung sino man ang na-injure, no? Minsan po actually nagiging useful 'yan dun sa mga even sa crowd. Yung mga medyo may edad na or merong sakit sa puso, pag masyadong na-excite yung mga nanonood, meron din pong na-stroke or inaatake. Hindi lang din po para sa mga players, because minsan po invested talaga yung mga nanonood no? So hindi lang po yan para sa mga players, even for the crowd. Even for yung mga nanonood po, magiging useful po yung mga medical personnel na yan. Sige. Emergency medical personnel. Sige po. Samantalahin ko na lang po itong pakakataong, Coach Yeng, para po sa mga umiidolo po sa mga tulad ninyo, no? At ang gusto po maging career ay maging mga coach po ng anuman pong sport. May nagsasabi po dito ngayon, may natatanong, kapag ba PBA player o basketball coach, dapat ba naging player ka muna? Magaling ka mag-basketball? Ano ho ba ang mga katangiang hinahanap para ka maging isang professional coach? Hindi naman po siguro kailangan maging magaling kang player, dahil ako po hindi naman ako naging magaling na player, nakapaglaro po ako ng varsity sa UP, pero hindi naman po ako nakapag-PBA. So hindi po ako ganung kagalingan. Pero tingin ko po pagdating sa coaching, I can hold my own against the best, So po to, continuous study, continuous improvement of your craft. Alam niyo po, sa dami ng mga advancement ngayon, every 2 or 3 years po, there's something new. And kung hindi mo ini-improve yung sarili mo, mahuhuli ka doon sa mga trends na nangyayari. So sa akin po, it's just dedication, willingness to learn, putting in the time and the effort, to improve yourself, to research, to watch the games, and
collaboration po, it's also important that you collaborate with your fellow coaches kasi yung mga alam nila na itatransfer nila sa iba. No? So, ganun din po ako. Actually, I'm very open to putting up coaching clinics and sharing the knowledge. Meron din pong ganyang program ang SBP, meron din pong ganyang programs yung mga ibang professional teams. So I think that would be a good start for those interested in coaching. At saka kahit hindi po coaching, no? Just to appreciate the game. Kung nanonood kayo ng laro na gusto nyong mas malalim ang pagkaintindi nyo sa laro, mas nai-enjoy nyo siya, then you can appreciate the game not just dun sa superficial na nakikita nyo, mas na-appreciate nyo po yung laro pagka may understanding kayo ng coaching, mas na-enjoy nyo siya. Opo. Pahabol pong tanong si Chacha. Yes. Coach Cheng, aside po dun sa mga nabanggit ninyo, kasi sa amateur, wala pang certifications or accreditations for coaches, and then binanggit nyo po, kanya-kanya yung trainings nung mga collegiate kung paano nila gagawin yung kanilang mga bootcamp or gyms na trainings po. Ano pa yung idadagdag kung sakali man po na mag-push through etong sinasabi po ng PSC ngayon? Para po mas maproteksyonan yung ating mga atleta. Ano pa yung gusto nyong idagdag dito? Sa akin po, it's just a general protocol, no, on what you can do and what you cannot do. Maybe mandating medical personnel present, maybe safety precaution protocols. So siguro yun na lang po ang idadagdag, no. Actually, meron po akong alam na mga eskwela na pinagbabawal na nila ang kanilang mga training camps to be in the beaches, no. So pwede ka mag-training camp in a resort but not in a beach. Meron po mga ganun kasi ang dami po kasing ang daming. Even if they're not training in the beach, you just go out on a swim in a beach, pwede kang madisgrasya. No? So, that is why since ang mga eskwela po, they are mandated, no, to take care of the safety and health of their student athletes. To be safe po, pinagbabawal na nila yan. Pero ano po yan? That is just, kumbaga, they do it on their own, individual schools. Maybe we can do that now for all schools kung matutuloy po yung batas na yon. Okay, Coach. So, dito po sa ating pong parting, just words po of wisdom and inspiration sa mga nakikinig sa atin sa probinsya, lalo na yung may mga anak na mayroong pong dream to make it big, sa kanila pong larangan sa sports, sa mga anak po, sa mga batang atleta, sa pangyayaring ito diyan sa Aurora. Baka po yung iba, alam nyo na, iba ho din ang pakiramdam o kaisipan. Ano po ang inyong masasabi sa kanila? Encourage po natin yung mga anak natin to take up sports, no. Actually, there's napakaliit po ng percentage na nagiging professional basketball players or professional sports. But getting involved in sports itself has a lot of benefits. Ito pong nangyari kay Rene tsaka kay Divine. This is a tragic accident, but it's really very rare, no. And nakikiramay ako sa pamilya, and also as a coach, I can understand the trauma, no, and the shock of the coaching staff of Ateneo. They did not want this to happen, no. But again, marami naman po nag-iimbestiga. Nandiyan yung CIDG, nandiyan PSC, nandiyan yung NBI. If they are liable, dapat po siguro managot sila. But at the same time, parang anak na po ng mga coaches yan. I can understand that they are also devastated. No? I can understand that they are traumatized, the whole coaching staff and coach staff. I can understand that they are still in shock. No, kasi marami pong nagtatanong, nasa na si Coach Tab? Bakit hindi natin siya
I'm sure Coach Tab is devastated and dapat pa talaga yung pamilya po ng mga biktima ay tulungan natin, no? Na they can get over this because durog na durog po yung puso natin pag nakikita natin yung mga magulang na Opo. sa tingin natin na pwede namang maiwasan na bagay. Opo. Sige po. As usual, Coach Yeng, thank you for sharing your thoughts and your wisdom dito po sa bagay na alam po namin na passion po ninyo. Sports and of course, basketball. Salamat, Coach Yeng. Manong Ted, thank you. DJ Tasha, thank you. Sa lahat mo na nakikinig sa atin. Thank you. Isa po sa mga kilala at veteranong coach sa professional basketball sa Pilipinas. As a matter of fact, siya po isa sa mga founding fathers ng Basketball Coaches Association of the Philippines. Yeng Giao ng Rain or Shine Elasto Painters. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.